So mga ate at kuya, dapat na ba tayong mag-celebrar? Celebrar? Dapat na ba tayong mag-jiwang? Kasi finally, palitan natin yung graphics natin dyan. Hold on. Kasi tapos na yung discussion yan. Okay. Finally, ang Smart Magic, where are you? Ay sinipa na ever chuchu. So ito yung nagpo-provide po ng makina, and I think mismo yung program ng makina sa ating election system. During elections, ang Smartmatic pala. Sinipa na ng tuluyan ang Smartmatic. Hindi na siya gagamitin sa 2025 and probably in 2028. So dapat na ba tayong mag-celebrar? Dapat na ba tayong mag-jiwang? Ito, balitang-balita ngayon mga ate at kuya, 3 hours ago. The Commission on Elections, or COMELEC, has prohibited technology firm Smartmatic from participating in the upcoming 2025 elections. Syonggal na ever. 13 years na pong ginagamit sa Pilipinas ang Smartmatic. Can you imagine? Panahon pa ni Ngoy Ngoy, 2010. 2023 na ngayon. So 13 years na siyang ginagamit sa Pilipinas. Isang dekada ng mahigit. Questionable na yung, medyo hindi questionable yung pagkapanalo ni Ngoy Ngoy noon, di ba? Pero yung mga local politicians noong 2010 at saka 2013, kini-question nila yung resulta ng pagbibilang ng Smartmatic ng election natin. Lalong-lalo na noong 2016. Tatay Digong, bakit si Lugaw ang nanalo? Naligwak si Kuting. And then 2019, medyo questionable rin, may nakapasok na mangilan-ngilan ng mga senador, may mga allegations na may mga local politicians na ino-offera ng na pangalan na nila ang lalabas sa bilangan, magbayad lang ng millions, ganon. 2016 din, umingay ang pangalan ni Andy Bautista na tumatakas ngayon, hindi na mahagilap, nasa anemika daw yan eh. Diba siya yung commissioner or chairman ng COMELEC noon, nagtatago, guilty, takot. Kung wala kang ginawang masama, Andy Bautista, hindi ka matatakot. Luckily noong 2019 na ibasura natin ng 8 diretso. Noong 2022, itong nakaraang taon na elections, questionably pa rin. Sabi nga po, bakit may mga senador na hindi nakapasok at ang mga senador ni Kuting naligwak ay ang boto ni Kuting 31 million, ang boto ni VP Sara 32 million. Bakit ang mga senador nila, for sure marami nagvo-vote straight, di ba? Kapag dala ni Kuting at ni VP Sara yung mga senador na ito, dapat nanalo silang lahat. Bakit naligwak si Spokes Harry Roque? Bakit naligwak si Attorney Larry Gadon? Bakit pinanghinaan ng loob si Congressman Marcoleta noon, nag-back out na lang? Kasi nga siguro takot matalo, hindi ko alam. Ang tingin ko pa kay Kong Marcoleta noon, mabuting politiko, sana mabuti pa rin siya hanggang ngayon. So, tama no, kung 31 million si Kuting last year, 32 million si VP Sara, dapat hindi nalalayo sa numbers na yan ang kanilang mga senador. Nagkandalaglagan ang senador ng Unity. Questionable rin kasi yung numero ni Kuting eh. Baka mamaya pati yung kay VP Sara. Talaga ba masikat si Kuting kay PRRD? 31 million, ang boto ni PRRD noon 18 million lang or 16. I think 18 million. Ilan ba ang boto ni PRRD? Maybe pwede nating kalkalin. Para okay, silip tayo, baka may makita tayo eh. Okay, $16 million lang kay PRRD. Ito yata yan. Yan o. 16,601,997. I think that's the vote of PRRD. Is that right? I think so. So, ang popularity ni Kuting doble kaysa kay PRRD. 16 million. Well, sabi nga po, ang 16 million ni PRRD noon, questionable rin. Di ba sabi, binawasan pa yan. Kaya lang, overwhelming yung boto ni PRRD kahit binawasan pa siya ng 5 million or whatever. Siya pa rin ang lumabas, hindi si Mar Rojas. Buti na lang. Ba, Diyos ko po, ginoo ko. Kung ang nangyaring si Mar Rojas ang naging presidente natin, si Lugaw na ba? Sa pandemic pa. Kumusta kaya ang Pilipinas? Diyos ko po. Anyway, ayan na nga po. Tinanggal na, no? Yan.
Yung nga daw sabi, Smartmagic had partnered with Comelec to provide automated poll machines, makina, in Philippine elections mula noong 2010. O ayun, nandito naman pala. The company was also subject of numerous allegations of potential fraud, including a petition filed by former blah 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 Eliseo Rio. Isa sa, ito yung kasama ni na Attorney Glenn Chong at saka ni na Colonel Odonio, di ba? Regarding the 2022, itong nakaraan lang. Sabi nila, ang desisyon, sabi ng chairman ngayon ng Comelec na si George Garcia, dating abogado ni Kuting or pamilya Marcos, clarified that the decision to disqualify Smartmagic was not related sa complaint ni Eliseo Rio. Basta nag-decide na lang daw silang tanggalin. Ngayon, dapat na ba tayong magdiwang? Mga ate at kuya, sa bidding, kasama pa rin po ang Dominion. Type natin, baka mahanap ko ha. Baka nandito sa Facebook sandali, pakita ko sa inyo. Ang Dominion po ang ginamit sa nakaraang elections na natalo si Donald Trump at nanalo si ito yung mga general na nag-uusap para iban, okay? Wala ang Dominion, wala. Ba't ganon? Anyway, kasama po sa ipapalit sa Smartmatic, total hindi makita. Kasi papalitan na yung machine. Bilyones to mga ate at kuya, ang kontrata ng Smartmagic. Ang pakiusap ni Eliseo Rio, type nga natin baka makita natin si Eliseo Rio. Hindi rin makita. Ano ba? Ang hirap mag-search sa Facebook. But anyway, ang pakiusap po nung baka mali spelling ko. Eliseo Rio. Okay. Ayan na, verified yung account niya. Tingnan natin yung picture muna niya. Baka may makita tayong picture. Para familiar kayo sa itsura ni Sir Eliseo Rio. Wala, hindi siya naglalagay ng picture. Puro puro mga dara-dara. Kasi dati nga po siyang Department of Information Communications Technology Secretary. Ito si Mr. Eliseo Jr. yung nagrereklamo nga na alisin yung Smartmagic. So, naalis naman. Pero, kasama pa rin po ang Dominion sa pagpipilian. Siyempre, aalisin ng Smartmagic, papalitan ng iba, di ba? Ang panawagan po ni Mr. Eliseo Rio Jr. ay gumawa ng Filipino technology. Kasi sabi niya sa Silicon Valley nga ng US or California, mga Pinoy yung mga IT dyan Yung magagaling sa computers and programs and softwares, mga Pinoy. So, ibig sabihin, kaya naman ng Pinoy gumawa ng program or software and even machine at kaya nga raw itong gawin ng laptop lang. Kapag may laptop ang bawat Comelec office sa, 'di ba, sa iba't ibang bayan or syudad and probinsya, madali na yung pagta-transmit ng boto. Laptop lang ang kailangan. Kahit nga cellphone kaya. Yung transmission ng boto kaya ng cellphone, mga ate at kuya. Yung paggawa ng makina pa kaya, simpleng makina lang naman yan, simpleng program or software, kayang gawin ng Pinoy yan. Kayang gumawa ng voting machine ng Pinoy at ang ilalagay na program doon or software ay gawang Pinoy para at least kung may question, di ba? Ang maki-question yung mga Filipino ITs at hindi tayo gagastos ng bilyon-bilyon. Yun ang gusto niyang mangyari. Pero sa bidding, puro pa rin po mga foreign companies ang ipapalit sa Smartmagic at kasama dun ang Dominion. Ano ba yung Dominion? Ito po yung ginamit sa US nung nakaraang elections na nanalo si Biden at natalo si Trump, na ang allegations po may dayaan pa rin. Kasi sister company daw yan ng Smartmagic. Ito po yung isang article na nakita ko patungkol dyan sa Dominion voting system. So, tinanggal lang Smartmatic, di ba? Dapat magsaya na tayo. Pero kasama sa bidding ang Dominion voting system. Ibig sabihin, para siyang kapatid ni Smartmagic
na malamang ito ang manalo sa bidding. So wala ring saysay. Inalis mo nga si Smart Magic, andyan pa rin yung DVS or Dominion Voting System na ginamit sa Anemika. Ayan o, allegations made against Dominion Voting Systems and the 2020 presidential elections in Wisconsin, isa sa state sa Anemika. May mga dayaan daw, extensive allegation of vote manipulation, minamanipula ang bilang ng boto. Around technology manufactured Dominion voting systems, in particular that incumbent President Donald Trump claimed in the elections aftermath that Dominion machines used across the country led to the deletion of millions of votes. Binura ang boto para sa kanya. Milyones na boto. Sabi ni Trump, ang alleged binura ng Dominion voting system, kaya ang lumabas sa resulta ay hindi si Trump kundi si Biden na ulyanin. Ay gustong-gusto ng US ang performance ni Trump. Nanalo si Trump, 'di ba? 4 years siyang naging presidente sa US po kasi. Pwedeng tumakbo ulit ang incumbent president or ang dati nang tumakbo. 2 terms mga ate at kuya, sana ganyan din sa Pilipinas. Kapag okay ang presidente, kung kaya pa ng katawan niya, di dapat 2 termino man lang. Total ang ating constitution, kopya sa US, ba't hindi natin gayahin ang election system ng US din? Ay ang Singapore nga yata, dekada na ang binilang, si Lee Kuan Yew pa rin, di ba? Si Lee Kuan Yew pa rin ba or wala na siya? Same with President of China, Xi Jinping, dekada na rin yata ang presidente ng China yan. Si Putin ng Russia, ilang dekada na rin, di ba? Leader ng Russia yan. Basta't magandang leader dapat, hanggat maaari, wag munang paltan para magawa niya ang lahat ng magagandang magagawa. Paltan na lang kapag walang hiya, sipain sa pwesto. Katulad nung isa na wala pang 2 years, gusto na nating mawala kasi nga inutil. Anyway, yun nga po, may allegations ng pandaraya ang Dominion. Kinasuhan nila ng libel yung Fox News. Kasi binalita ng Fox News itong mga ganito, yung allegations ni Trump nga na tinanggalan siya ng boto, milyon-milyon. Anong nagawa ni Trump? Hindi niya masipa-sipa si Biden, Pero tatakbo ulit si Trump ngayong 2024 or next year, right? Takbo ulit siya. Sana manalo na si Trump. Basta huwag lang gamitin ang Dominion. Right? Sana nga, huwag nang gamitin sa US para fair na rin ang election nila. Hindi kaya, dahil dyan nagtatago si Andres Bautista, baka naging consultant yan. Baka lang nagtatanong lang tayo. Hindi kaya consultant si Andres Bautista habang siya nasa Anemika? Kung paano i-manipulate ang election doon? Kasi questionable po ang pagkapanalo ng ulyaning si Biden. Tapos ang US ngayon gustong-gustong makipagyera. Kasi kaya napaka-crucial po ng election next year ng US. Next year na, tama ba? Mga ate at kuya, hello po sa mga OFWs in the US. Crucial yung election next year sa US. Kasi kapag Trump ang nanalo, ayaw ni Trump ng gyera. Hindi matutuloy ang gyera ng China at US. Ganon. So baka ang matuloy ay gyera ng Pilipinas at China. Kasi ang mga leaders natin gusto makipag-away sa China porket may kakampi tayong Anemika. Para tayong langaw nakatungtong sa kalabaw, feeling na natin ang laki-laki na natin porket kakampi natin ng Anemika at nandito na ang kanilang mga sundalo. But ganyan nga po, inalis finally ang Smart Magic pero may mukhang may gumagapang. At hindi lang po ako ang nagdududa na itong Dominion ang mukhang lalabas na papalit. At mukhang sister company ito ng Smart Magic pa rin. Even Attorney Glenn Chong. Tingnan nyo ang sinabi. At marami po nagdududa. Finally, naligwak ang Smartmatic. But be wary of their plan B. Meron silang plan B. So, hindi kaya itong Dominion ang plan B nila, mga ate at kuya? COMELEC disqualifies Smart Magic, but given my experience sa galaw ng sindikatong Smart Magic at COMELEC, sa buhatan na sindikato, watch out tayo sa plan B ng mga mandaraya. Alangang pumayag lang. Kailangan umupo pa si Charis, kailangan umupo pa si Boy Itlog, gusto ring maging senadora ni Butod. You think papayag sila na mawala ang Smart Magic ng ganun-ganun na lang? Baka kaya natanggal ang Smart Magic dahil nag-leak yung info na nakipag-usap si Butod sa mga may-ari ng Smart Magic. And since may mantsa na ang pangalan ng Smart Magic since 2016 pa lang dahil kay Andy Bautista na may Latigo 50,
At may mga salapi sa kanyang vault na bundles of cash and checks at kung ano-ano pa na inilabas ng asawa niyang si Tish Bautista. Bakit may ganung napakaraming pera yung asawa niyang si Andy Bautista? Magkano ba talaga ang sweldo niyan? Ba't milyon-milyon, bilyon na nga yata? O, ay baka galing yun sa mga politikong kinausap ni Andy Bautista. No? Kung ano man ang pag-uusap nila, sila lang nakakaalam. O baka lumabas ang pangalan nila eh. So may mga allegations kasi noon na binibenta ang posisyon. Pangalan mo na ang lalabas sa botohan, magbayad ka na lang. Hindi mo na kailangan mag-vote buying, gano'n. Tanong-tanong lang. Ano pa sabi ni Atty. Glenn Chong? Di ko alam kung sinturon ni Judas or paputok ang ipapaputok ko dahil sa sobrang tuwa o tatlong maliit na kwitis lang. Ano ba yung kwitis? Yung kinikis-kis? Dahil sa agam-agam ng plan B ng mga Judas. Mga Judas? Sino yung mga Judas na yan? Kaninong pamilya yan, mga ate at kuya? Tinutukoy na Atty. Glenn Chong. Ha? You think papayag sila? On the disqualification Smartmatic, pag-usapan natin ang plan B ng sindikato soon. Sana may mag-leak na puting ahas kay Miss Maharlika, kay Atty. Glenn Chong, kay Miss Sas. Yung tatlo kasi, lalo na yung si Miss Maharlika at si Sas, diba? Yung mga grabe magpasabog. Sana may mag-leak ng info na merong plan B ang mga ahas sa lipunan natin para mabuking natin. So, ang plan B ba ay Dominion, mga ate at kuya, na parang sister company ng Smart Magic? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.